i-attach natin tong background natin. Parang nasobrahan ko sa tubig guys. Ayun siya guys. Napaka-liit na ng space ni Yoshi. Wala na siyang sapat na space para malakaran. Actually sa dry hide guys parang hindi na siya kasya eh. Tayo natin patong si Yoshi sa dry hide niya. Oh, diba? Hindi na siya kasya dito guys oh. So ngayon guys may surprise tayo kay Yoshi. Tada! Magkakaroon na siya ng malaking glass enclosure. Ayan o, saktong-sakto sa kanya, napakalawak o. Tuwang-tuwa si Yoshi ah. Balik muna kita dito at mukhang nasisilaw ka na sa liwanag ng ilaw. Try ko muna siyang pakainin guys ng super warm nugget loaded ng melon. Oh. Take down. Crunchy. Pampagod vibes. Yun. Diyan ka muna Yoshi para hindi ka nasisilaw. Okay, so namimili ako ng drift food na ilalagay ko sa loob ng enclosure niya. Ang napakalaki nito. Parang gagawin kong background guys. Diyan ko sa wall ididikit na ganyan. Parang yan yung pinaka-background niya. Itong likuran ng glass enclosure may silicone guys. So after 24 hours na ito, kaya sumingaw na yung amoy. Ito yung 100% na silicone. So may ganito para may pagkapitan tong foam na i-apply natin. Habang malambot pa yung foam i-attach natin tong background natin just like that. So ikan ulit natin pinaka-background niya. So habang malambot pa yan ulit, lalagyan natin ng coco peat tsaka sphagnum moss. So dahil nga first time kong gagawin ito, hindi ko alam kung ano ang magiging kalalabasan nito. And so maghihintay lang tayo ng another 24 hours. So napakatagal na preparation ng enclosure na ito. No? Sa silicone pa lang yung 24 hours hinintay natin. Tapos sa foam, another 24 hours para mag-cure sila. No? So ayun. So yan na yung background natin. Tayo nating uga-ugain para mahulog yung mga excess na nilagay natin. So ganito kakapal yung in-expand niya. Which is okay lang naman guys. Look at this guys. Mas gumanda yung formation ng ating background after siyang malinisan. Lumabas yung mga curves ng ng background. So mas naging mukhang naturalistic Siguro mas okay kapag mas lighter yung coloration ng drift food na nilagay ko Tapos siguro next time kapag gagawin ko nito, siguro paghahaluin ko muna yung sphagnum moss tsaka yung soil sa isang container kasi mga sphagnum moss na hulog lang guys. Kunting na ilagay Pero gusto pa naman guys. Magkahuli kasi yung soil natin tsaka yung sphagnum moss dapat siguro isang container tapos pinong-pino. Saka natin ibinuhos nung nilagyan natin ng foam. Ganda pa sana kapag nilapatan pa ng isa pang drift food, Ganyan, Okay. San kaya magandang ilagay itong kanyang magiging dry hide? Dito ba sa corner na ito? Ganyan. Pwede rin ba ganyan? Or dito sa corner na ito? Etong lupa na to, nakuha ko lang sa tabi-tabi pero yung pinagkuhanan ko malinis naman na area. So babasahin ko ito para maging parang clay type siya. At hopefully tumigas ng parang clay din. Yes. Kulang yung tubig. Dagdagan natin. Parang nasobrahan ko sa tubig guys. Kadiri yun na. So, ayan. Pero okay pa rin guys. Matutuyo naman to. Diba? Dapat natin ngayon to dito. Lalagay ako ng drift food sa ilalim ng ganyan para mas maging naturalistic guys. Parang i-infuse natin to sa ilalim.
Okay. So, ito na yung ginawa nating dry hide niya. Ngayon, ang tanong ay kung magiging effective yung ini-experiment ko na lupa na tingin ko yung clay type na lupa. Yun ang tanong kung magiging effective to, kung ma-hold na yung mga nilagay ko na mga bato, yung driftwood na no. So, papatuyuin natin to. So, ayun, balikan ulit natin. So, eto na siya guys, makalipas ang 5 araw, 5 days guys na pinapatuyo ko itong nilagay ko na soil na tingin ko yung clay type at actually, tama ako. Clay type nga siya guys. Napaka-tikas at napaka-tibay. Tingnan nyo guys, hindi siya natitira kahit anong hilang gawin ko guys. Matibay siya guys. Dito naman sa part na ito, kaya mas light tong kulay nito guys, hinaluan ko ng sand. At mas matigas pa kapag may halong sand, parang simento talaga ang kinalabasan niya. At mas mabilis pang natuyo. So tingin ko guys, successful yung experimentation natin no, sa soil na nakuha ko sa gilid-gilid. Pero mas mabilis siguro na natuyo to kapag lagi kong binibilad sa araw. Pero anyways guys, next step na tayo. Ito yung next na substrate na gamitin natin. Mixture ng coco peat or coconut soil. Tapos sphagnum moss. Tapos topsoil. Ito yung topsoil na kuha lang din sa gilid-gilid. Check natin yung consistency kung goods na. Ayan guys, na-form naman na yung soil ng walang excess na tubig. Goods na to. Actually, hindi ko sure kung mag-trab yung mga plants na ilalagay ko sa ganitong type ng soil, pero try lang natin. Dito sa sulok na to guys, magtatanim ako ng pothos plant. Kaya, ayan guys, yan o, dyan. Lalagyan ko siya ng sphagnum moss na pwede kong basa-basain para sa plant na pothos plant. Ganyan. At alam ko guys na baduy itong gagawin ko, pero ito yung gagawin kong parang moist or wet hide niya. Bao ng nyog. Ito yung napili ko kasi medyo enclosed yung ano niya, yung taas niya, sarado. So hindi basta-basta mag-dry yung moist hide niya, no? Hindi basta-basta mag-evaporate yung tubig sa ilalim. Kaso ang pangit talaga tingnan guys, ano? Ang baduy tingnan, pero mesh type kasi yung taas niya guys. Yan, kaya kapag may lakad tayo at busy at hindi natin na top up ng pag-miss sa enclosure na ito, matutuyan to. Baka maano yung ano natin, leopard gecko natin, no? Kailangan niya ng moist sa kanyang paligid para makapag-shed siya ng maayos. So ito kanyang moist hide, lalagyan ko ng sphagnum moss na imimiss-miss natin. Alam naman natin ang sphagnum moss maganda para sa pag-hold ng moisture. O, diba? Mayroon siyang bed ng sphagnum moss doon. And may butas pa siya dito guys, so hindi kubong sa loob, ano? Meron pa rin circulation sa loob. Itong mga to nakuha ko lang sa tabi-tabi lang din ulit. Ito ay fern. Dito natin siya ilalagay. So ayan na guys, yung natapos nating kunwaring bioactive enclosure ng ating leopard gecko. Well, parang bioactive na rin, no? Naturalistic lahat, tapos may plant tayo dito. So hindi ko na pinakita. Naglagay ako ng pothos plant dito. Ayan, dito ko tinanim pa ganyan. Tapos, inattach ko lang ng twig. Itong leaf litter ito, nagustuhan ko kasi kulay, siya, kulay red, orange. So, kinuha ko sa labas kanina, kahit madilim pa. Ayan, pamparagdag aesthetic lang. Yan guys. Bago natin ilagay dito si Yoshi, gusto ko muna magpasalamat at magbigay ng malaking shoutout kay Kiat Kiat's Custom Enclosures and Pet Supplies. Sa kanila po galing itong napagandang glass enclosure na ito. Ayan guys, meron siyang sliding door sa harapan. Napakatibay at napaka-smooth. Tapos ito yung taas niya. Pwede nyo namang ipa-custom to guys, palagyan ng screen mesh. At malinis yung pagkakagawa guys. Salamat Kiat Kiat's Custom Enclosures and Pet Supplies. So bilang pasasalamat guys, paki-follow naman yung Kiat Kiat's Custom Enclosures and Pet Supplies at saka pati na rin yung The Reptile Culture. Ayan, partner nila yung The Reptile Culture na nagbebenta rin ng mga legit, may papel ng mga reptiles. So follow nyo silang dalawa guys. So sunduin na natin si Yoshi. Hindi ko si Yoshi. Ito si Yoshi. Matagal ding naghintay si Yoshi, ilang araw. Pero goods naman guys para siguradong nag-evaporate na yung mga nilagay natin mga chemical dyan, no? Kahit 100% silicone pa yan or kahit mga pet safe or aquarium safe na mga foam tsaka silicone. Halika na Yoshi. Grabe yung enclosure niya. Nagkukayo.
kumalat yung mga sphagnum moss. Kita naman guys yung water dish ko, ang baduy. Ay, wala pa para tayong water dish dito, ano? Anyways, ipapakita ko na lang guys sa mga future videos, no? Like ka dito, napakaamo niya guys. So, kaya siya ang una kong ginawa ng ganitong enclosure eh. Check it out. Sarado pa. Buksan na natin. Ayan, guys, ang ganda. Bagay na bagay niya. Ayan. Hanap ka doon. Doon ko muna sa gitna. Kasi bumagay sa yung ano eh, yung coloration ng ano yung mga nilagay natin. Green, may mga leaf litter na parang red, orange, tapos may ano, background tayo na naturalistic. So, yun guys. Ang astig guys. Bagay na bagay niya. Dito sa kanilang enclosure, o ang mga leopard gecko, kapag nagpupup sila guys, eh, sa isang sulok lang. Ayan o. Diyan lang siya nagpupup guys, sa isang sulok lang. So, hopefully, dito sa kanyang bagong enclosure eh, sa isang sulok na rin siya magpupup. Sana dito lang ano, para madaling linisan guys. So, iniisip ko siguro kung maglalagay tayo ng poop niya. Diyan. Nahulog. Diyan. Para maamoy niya. Ito yung kanyang urate. Diyan guys. So para dyan lang tayo magkukolekta ng mga poop niya. Madaling linisan, no? So sa malayon guys, yan ang view niya. Napakaganda. Mukhang yung dry hide ang una niyang pupuntahan. Yan. O, diba? Ayun siya guys. Si Yoshi. Naisilipan pa rin natin siya. Ayun, pasok na pasok siya guys, oh. Ayan siya guys. O, diba? O, diba? O, diba? O, diba? Parang totoo talaga guys, ano? So, ayun guys. Napakatagal i-build tong ganitong klase ng ano, bioactive setup, ano? Pero goods naman kasi na-relax ako. Nakakatanggal ng ano, ng pagod. Pwede kang maglagay ng ano dito, ng lock. Parang ganyan guys, oh. May lock kung gusto nyo laging safe yung enclosure nyo. And naibiling ko ito sa Shopee. Ayun guys, ito palang next na sa setapan natin. Pero hindi ko alam kung sino nalagay ko dito. Kung may mga bulilit sa bahay nyo na makukulit, ayun, kailangan nyo lagyan ng lock dito para sure na ano, na hindi basta-basta mabubuksan. Ganda ng panoorin guys, ang ganda ng pagmasdan. Lalo na kapag madilim yung background tapos yung spotlight lang dito. Ganda. So ayun guys, maraming salamat sa panonood at chill lang tayo lagi dito sa Schizopelma, Philippines. Yeah.